magkaroon ka lang ng ganitong toolbox, pwede ka na magsimula mag-practice maging mekaniko. Nag-aral ka ng automotive, nakatapos ka na at ngayon gusto mo na i-testing sa real world yung nakuha mong knowledge. At ngayon, kailangan mo na ng tools. Hindi mo kailangan yung exact toolbox na to, ang kailangan mo ay yung nasa loob nito. So, check natin. So, unang-una na kailangan mo ay yung close wrench na tulad ng ganito. So, meron ako ditong set na 8mm to 21mm. And ito yung halos araw-araw mong kakailanganin, panglinis ng brake pads, pangkalas ng caliper. So, ito sobrang useful nito. At meron din ako dito nung open wrench. Itong open wrench naman, kakailanganin mo to para sa mga parts na hindi kayang pasukan ng closed wrench. So, ito open. Ito naman yung closed. So, ito yung mga magiging best friend mo pag naging mekaniko ka. Kaya ako pala nasabi na hindi mo pa kailangan ng jack kasi yung mga sasakyan ngayon, meron silang ganito sa likod ng sasakyan. Ang tawag dito ay scissor jack. So itong scissor jack na to is ginagamit for emergency, pero kung wala ka pong pambili ng jack, pwede mong gamitin to pang maintenance ng sasakyan. Halos lahat ng sasakyan din, meron din ganitong lug wrench. So ito yung pang tatanggal mo ng gulong. So I suggest na ito lang muna yung gamitin mo habang hindi ka pa ganun kahusay, at kapag ka may budget ka na at marunong ka na, saka ka bumili ng crocodile jack. So ngayon, balik tayo sa toolbox. So ang pangalawang kailangan mo ay isang set ng socket wrench. So itong socket wrench na to, ang kinagandahan dito ay pwede mo siyang kabitan ng extension and ng ratchet. So in case na meron tayong mga hindi ma-reach na bolt or medyo malalayo and hindi kaya ng kamay or hindi kaya na itong combination wrench, ito yung gagamitin natin. So ang suggestion ko sa mga socket drive, huwag ka muna bibili ng 1/2. Ang bilhin mo lang muna ay yung 3/8 drive na tulad ng ganito, yung maliit lang, para maiwasan mo na maka-loose thread or makaputol ng tornilyo. So number 3, since meron ka ng socket set, syempre kailangan mo ng ratchet para dun sa socket. So itong ratchet, ginagamit to para iwas ngalay. So meron kasing mga bolt na mahahaba, and kapag kinamay mo siya, nakangalay kasi pipihitin mo ng maraming beses. So ito, kapag kinabitan mo siya ng socket, mas madali mo siyang maiikot, and sobrang satisfying ng tunog nito. So kung meron tayong ratchet, meron din tayong power handle. So itong power handle na to, nakakatulong to na luwagan yung mga tornilyo na masisikip. So sabi nila, wag mo daw ipang sisikip to, yung ratchet, kasi nakakasira daw ng mechanism sa loob. So kapag ka magsisikip, ito daw power handle, para safe yung mga tools natin. Skip muna tayo dito sa third floor ng toolbox ko, at isa pa sa mga kailangan nyo ay yung Phillips screwdriver and flat screwdriver. So itong mga screwdriver na ganito, ginagamit ko to sa mga electrical or sa interior ng sasakyan, sa door panels, and nakakatulong to. So essential din na meron kayong ganito. So flat screwdriver and Phillips screwdriver. Merong malaki and meron ding maliit. Ang susunod na kakailanganin mo ay long nose pliers and cutters. So itong cutter, gagamitin mo to sa mga wires, sa mga pangputol ng mga alambre, ganon. And ito namang long nose pliers ay gagamitin mo to para sa mga lock or mga lock pins ng kunyari tie rod, lock pins ng lower arm, pwede mo itong gamitin. Very useful din to mga to. Tapos sa mga kakailanganin nyo ay itong ganitong flathead hammer or ballpoint hammer. Meron ding rubber mallet. So kailangan mo rin ng rubber mallet. Kakailanganin mo to para sa mga parts na ang hirap tanggalin or yung mga kinakalawang. So kailangan mo to pang maso, pang pukpok, or minsan yung flat hammer, yung tip nito pwede mo siyang pukpokin. So itong ganitong hammer, pwede siyang pang ganon, yung pang pukpok sa mga kinakalawang. So meron pa ako ditong set ng mga hex screw, pero ito mga optional lang to na pwede mo na ring bilhin. Mga Allen wrench or yung mga ganitong flat screw na combination, yung mga hex screw na ganyan, pwede ka rin bumili ng mga ganyan, pero soon na siguro yan. So yun lang muna yung mga tools na kakailanganin mo para magsimula maging mekaniko. And kung nakatapos ka ng automotive and gusto mo na i-practice sa real world, ang unang advice ko ay wag mong pagpapraktisahan yung mga kapitbahay nyo. Kasi kapag ang pinagpraktisan mo ng una ay yung mga kapitbahay mo, at once na pumalpa ka dun sa sasakyan na yon, syempre hindi maiiwasan na sabihin sa iba na wag na magpagawa sa'yo kasi nga ganito, may pumalpak, and yun, para hindi masira yung reputation mo. So except na lang kung sobrang close kayo nung kapitbahay mo na yun or kawabata mo yun and close mo yung tatay niya, and kapag nagkasira okay lang, yun pwede yun. Pero yun, ang advice ko, wag muna sa mga kapitbahay. As much as possible sa mga kapamilya muna, kasi hindi lalabas yung chismis na pumalpak ka sa trabaho mo. So nakahanap ka ng unang client mo, yung kamag-anak nyo na may sasakyan or yung sasakyan ng tatay mo, and ang advice ko, ang una mo lang muna pagpraktisahan ay yung brake maintenance and change oil. Doon lang muna tayo sa mga basic, yung mga palit pyesa, yung mga palit ng stabilizer link, lower arm, doon lang muna tayo sa mga basic ng mga ganon. And once na nahasa ka na sa mga ganon and komportable ka na, confident ka na sa trabaho mo, saka ka lang kumuha ng mas mabibigat na trabaho.
Pero kung gusto mo mag-abroad katulad ko na nandito sa Japan and sobrang lamig na, tinitiis ko na lang ngayon. Ang suggestion ko ay sa dealership ka magtrabaho tulad ng Toyota, dealership, basta sa dealership. Kasi iba yung knowledge na nakukuha mo sa dealership eh. Iba yung workflow, matututunan mo yung professional na workflow sa dealership. At since galing ako sa Toyota ako nag-aaral and sa Toyota rin ako nakakuha ng experience, masasabi ko na iba talaga yung experience na makapagtrabaho sa dealership. At sobrang dami mo ring matututunan na mga techniques sa veterans kapag ka sa dealership ka nagtrabaho. Yun lang muna yung i-share ko sa araw na to. Pinakita ko lang sa inyo yung toolbox ko and sana nakatulong ako sa mga nagsisimula maging mekaniko. At kung kailangan nyo ng ganito, nasa link sa bio ko kung saan kayo pwede makabili. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.